Hindi tungkol Naglabas sa ng hinaing ang EDCA. grupong Treasure Hunters Association of the Philippines patungkol sa naitatag na Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Ang EDCA ay isang kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika para sa mas malalim na defense cooperation at nagsusulong ng pagpapatupad sa Mutual Defense Treaty. Kaisa si Arnel Cruz at iba pang mga kasapi ng nasabing asosasyon sa ginanap na peace rally na inorganisa ng hakbang ng maisog sa Angeles City, Pampanga nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cruz na ang presensya ng mga base militar ng Estados Unidos sa Pilipinas ay nagpapakita ng isang malinaw na pagsuko ng soberanya ng bansa. Ito anya ay pagpapakita din ng pagmamataas ng Amerika kung saan pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin kahit sa anong bansa. Makikita ninyo na mga base militar na ito ay merong sariling pagkilos na walang pakialam ang ating gobyerno at sila'y malayang nakakakilos sa ating pong sambayanan. Paano nila nagagawa ito? Samantalang pag pumunta naman tayo sa Amerika, sa kanilang bansa, hindi naman natin ito magawa at hindi tayo papayagan. Ito ay pagpapakita lamang ng kanilang pagmamataas sa atin bilang mga Pilipino na sila ay mataas at pwede nilang gawin ang gusto nilang gawin kahit sa anong bansa at dito ngayon ay kanilang ginagawa. At ating pinapayagan. Idinagdag pa ni Cruz na ang EDCA ay maaring magdulot ng matinding panganib sa bansa, lalo na sa posibilidad ng pag-atake kaugnay ng isyu ng pakikialam ng US at Pilipinas sa mga usapin sa pagitan ng China at Taiwan. Kaya naman iminungkahi ng grupo ang pagkakaroon ng preventive measures at ilayo ang mga tao na nakatira malapit sa base militar upang maiwasan ang ganitong panganib. Ang mga Pilipino ay merong problema sa mula at sapol. Tayo ay reactionary instead of being defensive. Tayo ay kumikilos lamang kung merong nangyari na at pag may nangyari na, saka pa lamang tayo gagawa ng hakbang. Sa halip na dapat bago pa dumating ang mga bagay na sakuna, ay nakagawa na tayo ng preventive measure. Dapat anyang magsagawa ng relokasyon upang protektahan ang mga sibilyan mula sa posibleng pag-atake. Ang sinasabi ko, kinakailangan na ang bawat isa sa atin doon sa mga nasa base ay dapat magkaroon ng relocation na kung sa gayon mag-away at mag-away ay hindi sila tatamaan. Ang problemang ito ay katulad din po ng problema sa Ukraine na ang Pilipinas ay ginagamit as a proxy ng labanan between China and America. Wala tayong kalaban, hindi natin kalaban ng bawat isa, pero tayo ang mapiperwisyo, tayo ang mamamatay. Naniniwala naman ang grupo na ang mga kasunduan sa pagitan ng mga namumuno sa Pilipinas at Estados Unidos ay tiyak na may kapalit. Samantala, tinuligsa rin ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang pagkatatag ng EDCA kung saan nakompromisoan niya ang seguridad ng bansa dahil dito. Matatandaan na mula sa 5 EDCA bases ng mga Amerikano ay dinagdagan ito ng Marcos administration ng 4 pa. Bawal din po iyan sapagkat kung inyo pong matatandaan, noong 1991 ay sinipa ng gobyerno ng Pilipino sa ating Senado noon ang base militar ng Amerikano. Binalik po ngayon, hindi lang o isa, hindi dalawa, kundi 9 na base militar ng Amerikano. Bawal na bawal po yan. Binigyang diin din ni Rodriguez na hindi interes ng Pilipinas ang digmaan. Gawin na po natin na marinig nila ang ating tinig sapagkat mas mahirap pahintuin ang isang digmaang nagsimula na kaysa sa ginagawa nating pigilan ang administrasyon ni Marcos na simulan ang digmaan laban sa China. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.